na may ginong kami na magpunta sa katauran. Ito ka ng pangalan o sa imong minister ka o sa imong posisyon? O sa may religion na mo? Religion nga kuan, kurang lang siya ako. Kurang siya ako kuan ba? Hindi mo masukin mo na maruban ba? Kana mo parislo ka. Pero bakit religion? So, sa mga religion kasi, ibutaran lang lang. O sa mga religion? UPC. UPC. United Pentecostal Church of Christ ni Willie Mahadobon. Sakto ba ko? UPC magkahan. United Pentecostal Church ni Willie Mahadobon. Ito pagkala ay kahlo. Kisa man yung founder? Founder is Jesus Christ. Sa inyo mag-rehistro. Sa inyo mag-rehistro. Kisa man ipirma dito as founder kay kinahanglan man huwag na mag-register ka na asasig na mo-appear kayo ang founder ni Ine. Iingon ka karoon na kanang UPC gi-registered. So right na ko, pangutanan din mo, before ka mag-prosesamin ako, question, kinsa man ang ipirma? Si Willie Mahadobon ba? Excuse me. Being a natural citizen of this country, responsive na bro, para ma-upside down. We are blessed to, this is a... May tubag ka lagi, wala dito problema na. Rescado lagi mo. Sa iyo na ngayon, of UPC, United Pentecostal Church. Ako dali ko panda. Register na. So, ano ba sa patanan? Kinsa man lagi ang nipirma as founder. Okay po na. Pero, natural mo dun sa kagay ng regulao na kondisyon ba ay nagpagitigang. It doesn't mean nga o sige, ako sila, bro, tutulog pa tali. Di lang taga Bukson, basta na, o di palo ko sa mga video. Kasi proceed ko na po ka. Hindi ka niya magbuktaw sa matulang mo rin. Napagiging po niya, what is the use of running when you are not on the right road? And we know the road, because Jesus Christ was spoken. Dengan to, kita boleh Tingnan niya na si Kristo na ito po, yes. Accept ko na, ang buka na, persecution, with a serious Christians. Ano man yan, ay madyo sa literature, kasi Jesus Christ, kaya kung tumura, bibigyan ka, nagtukor ba din yung Jerusalem, pumunta sa Rome. So, everybody tries dominate the region of Israel. Ano man yan, kaya si Kristo, yan sila masakot ba? Mabuti ko nga, matubagin ko ka nga no, dili man Jerusalem Catholic. Isa, ako ka na. Kung saan niya pagkahibaw, hindi ka paminaw sa tubag, maayon lang kabangutan na. Kung niya pagtubag na, pagturapoy ka. Kabangot na ka, Mateo Kapitulo 23, 37-38. Kung sabi kilingon, Jerusalem, Jerusalem, gipatay mo ang mga propeta, gibato mo ang mga sinugo na gipada sa Diyos kanimo. Pagkadaghan ni kayo lupot na kung tigumon ang tanan mo mga anak, sama sa kahitungaan na nagtigong sa iyo mga piso, ilalong sa iyo mga pato. Karon, biyaan sa hingpit ang imong balay o magmamingaw kini. Mao na ang unang tubag sa imong pangutana, nganong dito man sa Jerusalem origin? Kanuwa naman dito? Kanino na tuod? Nga tuod kay ang mga Hudiyo sa Jerusalem, wala mo dawat ng Kristo, ipapatay nila ang mga sinugong mga propeta, mismo ganit si Kristo ilang ipapatay. Miingon si Kristo, tungod kay nagdumili ka mo sa pagtawad, bisan ako inyo dawata, buwan mo nang mahimong binayaan sa hingpit kayo ang inyong balay. Kung sa manang balay, unang Timoteo 3:15, kung palangan manugaling ako, nang italukan na Timoteo, kung saon sa pagkatimang sa balay
natin balay nga biyaan, mo rin ang simbahan. So di na posible nga ang iyang headquarter sa Jerusalem, mauna na 23:11, kung sa medyo sa Ginoo, kaya nahibaw man siya mabiyaan sa Jerusalem. Ingon ang Ginoo, ingon na nagpapatuod ka mo kanako sa Jerusalem, kinahanglan mo ato ka mo kanako sa ato ka mo sa Roma. From Jerusalem to Rome, ang iyong visit, wa may Roma. O sa ako ni pagkatinuod, na ang tinuod na simbahan, Jerusalem yan Roma. Pag ato sa Roma, sumanita po, Roma, Kapitulo 1, versikulo 6, sa Pablo, kamong mga taga-Roma, gitawag kamo o ikugma sa Dios, ipili kamo ang katawhan. O diha sa Roma, ang pagtuo mukaylap sa pituok na kalibutan. Epestes, himon, in katanggilitay, in bulog pagkusmo, paminaw. Diha nagsugod ang word na katapulos, nga nagdalay ang word na katolikos, meaning ang Roma espesyal, kuman ang nabiyaan sa Jerusalem, ang Roma na. Ang nahimong sentro sa Kristiyanidad na ang pagtuo sa tibok kalibutan mukayla. World History by Arthur O'Brien, pahina 112, the headquarter of the true church founded by Christ were established at Rome. Karon, unsa man na simbahan ang nasa Roma, ang headquarter, wala lain kining among simbahan, ang iyang sentro mo Roma, mauna ang true church founded by Christ, ang iyang headquarter na nasa Roma. Kung ang UPC ang tinuod, at sa kanila sa Roma, o sa address sa Roma nito, kung kamong tinuod na sa Jerusalem. I respect that UPC is not wrong. May sabi na tinuod na kaya. So nga naman, kung ang UPC tinuod, nga naman pasako mo kasi UPC. Di ba? Kamo sa itingon, wako mag-ingon ng UPC mo tinuod. So nga naman, nagpabilin mga Kristiyan tinuod. Kung naman may tinuod. Okay, proceed sa police system. The doctrine of UPC is what I believe. The doctrine of UPC is what I believe. Not the UPC, but the true church of the universe. Now, the Lord Jesus Christ, we don't give a statement of Jesus Christ. This words in Matthew, book of Matthew, I will build my church upon this ground. When did Jesus say that? I will build my church upon Jerusalem. That's why we don't say na ang Catholic ang religion which was established by Christ is in Rome. Rome is away from the 30 miles away from Kung sa Manabro, na mahayag ka o namutala ka. Ako lang support sa kung ako sa Manabro, ang inyong role, dili mamahayag. Ang inyong role, mamutala. Iklaro na kaya ako sa iyo na ang origin lagi sa simbahan, Jerusalem lagi. Pero ang Ginoo na nagbuo ng iyang simbahan mahimong pinayaan sa Jerusalem. O ka na, ilugway o italhin dito sa Roma. Kaya Roma na lagi ang sentro ng pagtuo kaya dito kakalimutan. Dahil nangilong yung pisilipal ni Tinoon. Ano pa bilin mo kaya? Ha? Biya na niya. Ay namin Tinoon. Kung nakita ka Tinoon, kami makahakap din mo Tinoon. Tapos kaya, hindi ko matiha sa kuwan. Kaya niling, ibang isa-isa ginina na I will give you the peace of heaven. O tingnan, kung saan ako, hindi mo nakitiral doon. Kaya hindi ko nikadi ang nakitiral. Ako yung mga isa-isa yung nakitiral. Hindi doon dito nakitiral, actual nakitiral. Na kina as in kina, physical na makita nito. Girls yan po na sa Bible. O kung saan ako, what kind of peace for girls that we can look into in the Bible? Okay, sige. Ningon siya, ubak ako, kaya klaro na ako, bakit mo kautangan. Ningon siya, na kanang Yahweh,
Nag-iyon na kulitila na? Yes. Nag-iyon na kulitila to? Wala ko na ingon. Istruman pala siya. Ayaw ko utang o mga ulo, wala ko ilito. Kanang Yahweh na authority na. Ang iyang historical context ang Yahweh, Isaiah 22. Na hatagan o Yahweh, mahimong amahan sa katauhan. Siya ang makahimo sa pag-apli o siya ang makahimo sa pagsira. So meaning, ang hatagan susi, mahimong pangulo o leader. So therefore, kung si Kristo hatagan niya Yahweh si Peter, indikasyon na sa 12 apostles ang mahimong leader si Peter. Kaya kanang susi, huwag mo na ihatag sa uwang mga apostoles. Kang Peter ang yun. Pero kanang giningon na whatever you bind on earth will be bound in heaven, whatever you loose on earth will loose in heaven. Kung imo masahon sa 18:18 sa Mateo, ihatag na sa College of the Apostles. Si Peter o ang College of the Apostles na ay isin authority sa pagbungkos o sa pagbatbat. Pero ang susi, kang Peter isingle out sa Ginoo. Kaya mo na ang indikasyon na ang hatagan ng Yahweh according sa Isaiah, mahimo siya kamo. O si Peter ang nahimong unang leader kung pangulo sa simbahan. Kung ang inyong unang leader mo si Willie Mahadokon, makahadlok na. Dapat ang leader sa inyong simbahan si Peter. O ang Katoliko lang ang simbahan na makaprovide o gitawag ang interrupted and broken line of successors backward from Pope Leo sa iyang predecessors balik ng Tukol St. Peter. O ang UPC Limon Pasagupan, taman lang kang Willie Mahadokon. Pero mo yung founder. O depende kasi. As signatory kasi ang founder sa UPC. Before I proceed to my question, I have to read. O okay na to, Jose. Okay, palakpakan na ginawa. First question muna. How do I make di ko nila sa hindi ko sa English yung version kaya namin intimidating version. Now when they heard this, they were pricked in their heart and saying unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, repent and be baptized and be one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost or the Holy Spirit. Acts chapter 2:15-18. Muna ang mga na. Di pa rin mo ang susi mag-iingon sa Ginoo ni Pedro na si Pedro mismo ang muhalata o mo-serve o pagkami sa Yahweh pero nalumat ang pwede naman ka natin sa kung baton. So, kasi kung nangyayari ang susi, ang susi nga ang ito mo kahit ipalagay nila mo. Ang susi, so baka ba nila ang ito ang susi ulit ba? Kaya naman ang mga tao, Baba, isa na sa mga susi na gigamit ni Peter panahon sa Pentecost. Pero pinamdam nila yan nga kanang Acts 2:38 dili na aktual ka rito sa bunyag. Wala pa'y aktual na bunyag anak. Proceeding pa sila ngadto sa bunyag o nag-prescribe sa Peter na maghinunso ka mo o pabunyag ka mo sa ngalan ni Jesucristo aron mapasaylo ang inyong mga sala o madawat ninyo ang saad na Espiritu Santo. Diha na ng versikulo nag-prescribe si Peter o usa kamantang sa bunyag. Nganong si Peter naghismo sa kamantang sa bunyag na bunyag sa ngalan ni Jesucristo kay unay nagpunapang bunyag gawas ni Ana 19:1-5 sa buhat na ay bunyag ni San Juan Bautista. Aron na ma-distinguish o
mapalahi ng bunyag ni Kristo, ang igamit ni St. Peter na termino nga naay bunyag sa ngalan ni Hesus Kristo, meaning sa authority ni Kristo. Pero ang pangutana, unsa man ang formula ng bunyaga, mobalik ka sa Mateo 28, 18, ang 19, unsa man gayud ni Kristo. Kanato ihatag na ang authority sa langit o sa yuta, o sa kanlaka o sa itong kalibutan. Tudloin ninyo mga katawhan o bunyagin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, o sa ngalan sa Espiritu Santo. So ang sugo ni Kristo iya kanang iyang bunyag na authority na bautismo ni Kristo, mobalik ka sa Great Commission. Dili kaya gihimo sa UPC ang ilang bunyag ang ngalan lang ni Jesus. Kaya kung ang ibang bunyag sama sa UPC nga ngalan ni Jesus, mao na mahitabo ninyo. Kung ano lang na mo sa kamaturan, sa ikaw naman ba? Lagi. Esa po na sa ko. Bukan Kapitulo 8, versikulo 16 o 17. Nga mo na bunyag sa UPC. Ngalan lang ni Jesus Kristo sa mahitabo. Kay ang Espiritu Santo wala pa man mabunsad bisan sa kanila, nabunyagan lamang sila sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Unsay nahitabo aton, nabunyagan lang sa ngalan ni Jesucristo sama sa UPC, wa makadawat Holy Spirit. Mo na problema niya, bro. Sumala sa Biblia, nabunyagan lamang sila sa ngalan ni Jesucristo. O sa resulta, wa makadawat Holy Spirit. Mao nang gisunod ni Bro Billy Mahadukon, nagbunyag-bunyag sa formula nga Trinitarian, ngalan ni Jesus. Ang resulta, why Holy Spirit? Pero kung na palibutan ko sa sabi ni Kristo, ang mga na si Kristo dahil hindi na Espiritu. Kanino na sa Mateo, ingon sa na. Ingon ka. Mateo na. Klaro mo ka na niya, si Kristo, dili ba Espiritu? Kung ang atong Kristo ka nature ba nature? Ikaw tao man ka, yung nature tao man. Si Kristo, ang iyang nature, karon Espiritu na. Pero wala magpasabot na si Kristo mao Holy Spirit. Karon na. Ang nature ni Kristo, kay God man si Kristo, John 4:24, God is Spirit. Kung ang imong pangutana, ang pagka-Espiritu ni Kristo, ang iyang nature is Spirit. Yes, Spirit si Kristo. Kaya mo na iyang nature as God. But it does not follow na si Kristo mahimong Holy Spirit. Holy Spirit, lahi ng Kristo. Mabito lang sa Juan 14 sa tumangin ni Kristo. Mangayo ako sa Amahan o lain. Kung lain, din ikaw. Lain na magkatawang. Na mao ang Espiritu Santo na magkubalin niyo hangtod sa kahanturan. So sabi ko, dili si Kristo mao ang Holy Spirit. Although si Kristo is Spirit ay nature, but dili siya Holy Spirit. Kay ang Holy Spirit lain man. Ang Holy Spirit lain magtatabang. So lahi sa iya, dili siya. Pero sa iyo kasi, sa iyong natitsing ninyo na si Kristo o Amahan, si Kristo na po o Holy Spirit. Lahi ang Amahan, lahi po ang Holy Spirit, lahi si Kristo. Tulo sila na persona. Sa inyo, inyong ihimong Amahan si Kristo, inyong ihimong Anak si Kristo, inyong ihimong Holy Spirit si Kristo. Which is, sumpa sa pamulong ni Kristo. Maunang ayaw ko na ang UPC through doctrine, false doctrine. Third one, in doctrine, discussing. Okay, pangutang na, inabuha ka na. Ano man yung ngayon mga si Kristo di Amahan? Isaiah nila na nagtudlo pa lang sa unsay kanang posisyon sa Ginoo. Ito na sa ibang ko na pasakali. Ito na
One was a child is born, one was a son is given. This is called Christ. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God. This is Jesus Christ also, and the Everlasting Father. Tingnan mo niya sa one is coincide the words of Isaiah prophet John. John 10:30. This is why John, the apostle of Jesus Christ. I and my Father are one, because the prophecy of Isaiah was fulfilled when Jesus Christ came into the flesh, which is testified also by 1 John 4:2, that says that whoever do not confess that Christ come in the flesh is not of God. Dili ka kitang sa Diyos, kung ikaw magkumpisal, kasi Kristo wala pagkataw, kay dili pa pagkataw. Mismo, ang mga sa ang Diyos lang. Pagkataw na. Kung sa peko, okay. So, bro, niingon ka na ang Isaias 9:6 nabasa dito nga si Kristo gitawag Everlasting Father, Amahan na walay katapusan. Paminaw para makasagot ka? Kasi meaning ka na. Kay gito isunan nila ang meaning ka. Ang pagsagot sa opisiyana, kanang pag-ingon daw nga si Kristo Amahan na walay katapusan, ang meaning daw ana, si Kristo daw ang God the Father. Wala pag-ingon sa verse nga God the Father si Kristo. Gitawag lang sa Amahan na walay katapusan. Ang pangutana, asa man nag-apply na pagkaamahan. Sa unang Korinto 15:47, si Jesus ang ikaduha o katapusan na Adan. Sakto pa ang pagkaamahan ni Adan, gimulihan ni Kristo. Kaya napagpak man si Adan sa iyang pagkaamahan sa katauhan. Di sa unang Korinto 15:47, si Jesus minaw ikan sa langit. Dahil siya ang ikaduha o ang katapusan na Adan, meaning siya ang replacement ni Adam. So meaning, kanang iyang pagkaamahan sa propesya, dili na ang iyang pagka-Diyos na amahan, kundi na iyang pagkaamahan as replacement ni Adam. Because in the Holy Triune God, Ephesians chapter 4:6, there is only one God the Father. Dili pwede, kasi Kristo, mahimo kong God the Father. Ang pagkaamahan ni Kristo, applicable na sa iyang role as the new and the last Adam. Next question. Di na, ang iyong mag-isok-sok, kalahin mo na sa Kristamaan, di mo na mag-meaning diha. Ang meaning diha, nag-take-over niya ang role sa unang amahan na si Adan. So therefore, kay si Kristo man ang isap kang Adan, si Kristo, nahimong amahan na to, isip kapulin ni Adan. Dili kay, nahimo siya kadipader. Mo na sayo kasi, kaya di mo makulong kay Paul sa mga konteksto na ini. Kaya huwag lagi sa kamatururan ng UPC, full doctrine lagi. Kaya full doctrine, mabasa-basa versikulo, lahi ang interpretasyon. Dili mo alain sa insakto at tinor sa malang kasulatan, mo nang sulit, kung nakasulit ko na ini, at least, prangkata, aron ma-recognize na ito, unsay sa'yo, o unsa ang kamatururan. Kaya ito yung pangitan tinuorban. So natuwag na kapalukana, na kanang Isaias 9:6, it does not follow na si Kristo, Diyos na amahan, kundi kanang iyang pagkaamahan niya, in the replacement na sa koneksyon sa unang Korinto 15:47, na amahan siya kapuli sa unang amahan na si Adan as the new and the last Adam. Mo nang tubag sa Quran. Balik na, bay! Balik na! Dahil sa kwan, Bingo, dahil ko sabi ko diyan kwan, yan masulat, kay nahin mo kaubar ka balaw sa Biblia, ang tulis mo na sa Biblia, o, ito na ba si Biblia, ang Biblia ka, pero pwede ka mo isore mo sa Biblia, pero depende sa kung sa Scriptures, kaya mo si Jesus Christ.
He searched the scripture for him using they have eternal life and they are the which crucified with the crown. Ingon ang kasulatan niya na si Kristo, Lord of Lords and King of Kings. Ito po sa Old Testament, ito po niya ang kasulatan sa Salmo, sa kungkain ng kasulatan. Ang ginong ng mga Diyos ang nakikita, the Most High God, Lord of Lords, Lord of Lords, meaning there is high preeminence, the same high preeminence of Jesus Christ and the Father. Therefore, my question is Jesus Christ before he came into the world, what was his real position or throne as God? Because he is the mighty God. We cannot deny the truth about Jesus Christ because he was crucified. Meaning, both in the Old Testament. Isaiah, one of that prophecy, nakausuban sa Malta. He is the ruler of the universe, Jesus Christ. And he was called, or he is still called, Lord of Lords, King of Kings, and the God of Fathers, Lord of Lords. Jeremiah 10:10, you know that he is the King of Kings and Lord of Lords. Oh, Jeremiah 10:10. Ada religion Deuteronomy 10:17. Dia na sila ang Lord of King. Hindi, dia harus power. If dia harus power, then prophecy of Isaiah 6 and 6 has evidence that Jesus Christ is the living Messiah because this is one other, even God. That's why he asked the close, why ye do not believe me? Who I considered forth and came from them, God the Father. That means God the Father. Because of Jesus Christ, ang origin of Jesus Christ is God the Father. Ang origin ng Lord become a flesh, which is called Christ, and flesh Christ na. Kung may mula, dugo sa amahan, hindi makita, ito yung sila na, ayan ka ito amahan. Ang Spirit of Jesus, ang mga naman ay, di ba sila sama o gahong ito ng amahan si Kristo na ang God of Father is Lord of Lords, and Jesus Christ is Lord of Lords. Kung ito ang kinalaman, thank you. Balik na. Balik. Mau na meaning sa John 10:30. Ako o gagamahan ko sara. Meaning, equal sila sa power. Kaya si Kristo Diyos, ang amahan Diyos, ang Holy Spirit Diyos, pero ilan na sabdo na si Kristo lahimon ang Kalipader. Lahit-lahit ang Kalipader. Dahil po ng kada Holy Spirit, tulong na sila ka persona, pero nagupot sa samang pagka-Diyos. So, tupo sila. So, kanang imong ginoo, mateso pa nga. So, sakto mga na ma-apply ang 10:30 na ako o gagamahan ko sarap. Pero di lang pwede ma-apply na same person sila. Makadahil sila ng persona. Ang inyong mga pagsapot, himo mo na si Kristo, mamahang, himo nyo na siya Holy Spirit, na himo na nga sa persona, si Kristo pamamahang, siya panganak, siya pang Holy Spirit, which is kung ato lang istadihan ng Bible sa iyong consensus, mulot na ang UPC, dagang papak na interpretasyon, makasumpakit na hinoon, tungod niya ng inyong sayog na pagsabot sa versikulo sa palang kasulatan. Nga naman, ang UPC, dili man ko na authentic interpreter sa palang kasulatan. Ang simbahan, kung mag-interpret ka, mga hinungdan ng UPC, na ako'y UPC na militarian, na ako'y Juanes, mo bito man na kabahin-bahin mo, kay ni-create mo ang interpretation, wala mo'y universal na interpretation, nilisama sa Katoliko, na naka-align din sa Bible, nang hindi may magkabungka-bungka. Pero kamo, kay inuman si Christ, inuman ang Bible, sa unang Korinto 13, for God is not a God of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Muna, ang inyong kalibo, sa awang itong libo, pildi maglago kini, daw ka kinaturan. So muna na akong advice ninyo, ayaw ko isa ang palang kasulatan. Nasabdo ninyo sa inyong pagsabot sa oneness na konsepto.
dili na wanes, kundi tulog na sila ka personal. Pero usa sapat ka Dios, usa toko sila. Ang ibili niya verse. Hindi niya kay Kristo. Hindi na kasi hindi na pumunta ang aking pagbirin. Hindi mo bihara, hindi mo bihara ang asungan niya. Ang Ama ng Espiritu, so Holy sila. That is holy. Holy Spirit sila. That is what it is. In himself is Holy Spirit because God Almighty is invisible. Cannot be seen. Cannot be touched. Therefore, He is a Spirit. And that is the Holy Spirit. Kaya ito na. Nasa po si Kristo kami, yung nasa besi mo. Kaya ano? Ang mga nila, nagpupunita, isikirin mo din. I-bless mo nila ang Holy Spirit. Kung nandang kumuha sa bless sa other pieces na Holy Spirit, or I believe. Salamat bro, God bless mo bro. Ako palakpakan si Brad sa iyang tinguhan. Hidayat ako siya doon sa iyang tinguhan yun na mamilin o magpasalamat na liinig mo paagin at pinaluay mo sa katarungan, pinasikat sa palakasulatan o kamo na mag-ikot o kanato isip katoliko kay gumawa ang manutang bisan sa nato mga igsuon. So kita as katilingban karon na makampo sa igsuon gabi na tidol siya nato so wakit siya mag-ikot maulaw. So pasalamat ako sa iya kadasig. So ako pagkakaroon ko sa siya. So yes sir, ang ako mga prayer ang pagkampo labi na sa akong intensyon i-appeal ka lang mo sa prayers. So lumate ko sa imong pagtuo nga pakayoon na to ang lamdan sa Ginoo. Kaya ako magkasabot magod ko sa mga Katolik. Sa kamo siguro mo din magkasabot kay ako moagi pag sa lain Ginoo nga. Dagan ako mga pastor, mga kaila, mga taki. Para sa ako, di naman ko ito alam yun. Ano naman ang pinabuli ka dito. Ang atong i-depende magkasilang ko. Kasilang sa kasilang. Bala silang masilang na to at kakihunta, always ang kaloy bugman na ito i-try nila dito. Kasing-kasing sa ating pambahan. Naglangkaw o nagubot sa mata sa kaloy. No matter kaotong ka, kaubos ka, o tubag ka, saktong panahon. Pupadayon ka sa atong pagpangalagad sa Ginoo. O na kita magkatuliko, taas pa atong journey. Magtuon pa na sa makapaturan. Itulot ko simbahan, dan ako mantay pinakaminuto, so kasi naapay ipadagat ng mga suliran sa kinabuhi. Mga pagutana. Anak ko yung pagutana, ito kayo balik-balik. Kaya akong gaginoton din panahon nato, kaya lubina na, taon kuman sa ato. Balik ko sa, binutin mo niya, doon kayo ang pagutana. Dalita, ang pagutana, pati Virgin Mary, karon ito ako rin dugay sa salat ng Panginoon. Anak na siya ni Santa Ana o ni San Joaquin. Una na niya ako na tinuro ko ng was di maluhin. Nora. Tinuod na himuon siyang ipahigawas gikan sa kahugawan sa sala kanaman original o aktual. Kaya siya importante ka misyon sa kalibutan na siya ang mahinubisil sa manunungo sa kalibutan na mohindlo sa sala sa katawhan. Para makasabot mo, tagaan ka mo analogy. Gitawag ng analogy na the principle of content and the container. Kini mauni si Jesus. Kini mauni ang mahal na Birhen na Maria. Para makasabot ulit mo ha, kung tinang manunin. Si Jesus, Diyos, pure, hinlo siya. Wa siya'y lama, o wa siya'y kahugawan, wa siya'y bisan gamay na sala. Karon ang Ginoo, muan sa kalibutan. Dili sa muditso na mahimong tinuo tao.
sa iyang inahan aron ihimugso sa kalibutan. Karon kung atong ingontay na kining si Maria na anay hugaw, kini ba anay hugaw? Kini nga bato limpyo ne. Inom ganito. Bukanan ko ne o buwan pula. Isa lang katulong ba pero kayo ba? Pero ang tubig na mo ibutang din tubig sa kanal diya sa lababo ilawom sa ato hugasan. Ibahugaw ka na. Mukuha na ko, gamay lang yun na amount. Isa lang yung katulong. Then ako ibutang ini nga bisil. Although limpyo ne, pero kung naan ay gamay na hugaw, mahimo ne, di mo hugaw na. O kung painom na kayo, hindi na ka mainom. Sakto ba ko? So hugaw na niya. Karon kung ang Ginoo moagi din sa hugaw, ako ne, buta halin nila ka. Ako ne ba si Kristo miyadi sa libutan ni. Akin man ining hugaw ka na, hugaw ka na. Okay, ako nang uyo na lang yung mga hugaw na. Ato ibutan si Kristo na hugaw. Ang pagkakana, kung sila hitabo kang Kristo, nalipyo. Mahugawan ko si Kristo. Unsa man ang dapat himuon aron kini nga limpyo, magpabili ni nga limpyo. Kinahanglan kini iyang sulanan, hindi ko na mahugawan. Pagka kini limpyo, ni hugaw. Inom na po. Ay limpyo lagi. So limpyo na ibutang nato ang limpyo nga mo si Kristo. Kay bisil na mga bebel. Pagbutang nato, ang limpyo, magpabiling siyang limpyo. Kay limpyo man ang iyang diagian. Mauna hinungdan nato ang akong Kristo lahi sa Kristo sa laing tinuhan. Magmater na kung kinsa na miri ang diagian. Ha? Kanang Kristo sa Katoliko o Kristo sa mga dili Katoliko mananlahi na kung disanang Maria kami. Kung may unta na si Maria sa Katoliko hinlo, therefore ang Kristo manunod sa hinlo. Pero sa meron ni Kristo, ang iyang dugo o ihugas sa mga sa kung kining gikanan sa iyang dugo hugaw, makahugas ka hugaw. Makalimpyo ka hugaw. Dili mauna ang kinahanglan si Mire ma-excel sa sala. Aron na si Kristo magpadayon nga hinlo ulit. Mauna yung atong Kristo. So ang atong Kristo hinlo. Kaya may akin man sa hinlo nga Santa Maria. Ang ilang Kristo hinlo. Ang nagka-problema kaya may paakin man sa hugaw. So ang nahitabo, ang ilang Kristo na hugawan. Dahil ang nagkaparang kaya kita mga Katoliko, wali-walihan ka sa baptis. Dawa ka rin si Kristo, dahil yung maluluwas. Ayaw mo dawa. Tawagan ka sa, good pastor. O sa kung madawa ka rin mong Kristo, makalas mo mo. Kung sa man natin mong Kristo, pastor, miyakin na sa hinlo ng Maria, o miyakin na sa hugaw ng Maria. Kaya kita ang Katoliko, dito na namudawa. Dahil ang Katoliko na budol. Huwag malanguranan. Pag wali sa baptist na pastor, dawal na si Kristo. Dito na dawa. Ang sakto, pautan na. Pastor, ipadawal ang kanilang mo imong Kristo. Ang pautan na pastor, kanapang imong Kristo, miagi na sa hinlo ng Maria, o miagi na sa Maria na nahugawan. Kung mutubagan niya, ang kinilabang ng Kristo kay padawag ni mo sister, miagi na pa sa Maria na hugaw. Ayaw dawag. Kay bisan ikaw, hindi nga mineral water, limpyo ka rin. Kung butangan ako na hugaw, dawag pa ka rin na. Hindi na ka dawag. Tubig pa lang yan, tubig pa lang. Karon sila mamugos na sila Kristo.
Mao na ang nakalahit ayaw ko tuo nga pareha ng Kristo. Kailangan nagpa-Kristo-Kristo. Asa man ang pabasa ng Bible? Masawa na ko. Ila-ilahan na ko ang Kristo ka tinuod. Dili ka mapataka bago paturagas. Dawat-dawat ini ng Kristo sa lahat tinuuhan. Huwag ka kahibalo na miagi na sa hugaw ng Maria. Sa kailang ituuhan. 2 Corinto Kapitulo 11 Versikulo 4 Kay udawat pandayon kamo ni atong muanha kaninyo maghaos-haos. Muna rin na magawali o lain nga Jesus nga lahi sa ako nga giwali. Bantay mo na ani ay maguliwali o lahi nga Jesus na di mao ang giwali nako. Mauna nga punay maghaos-haos pagutat na lagi ninyo. Unsa man ang imong Kristo, Pastor? Miagi ba na sa Maria gabugaw? O miagi na sa Maria kahidlo? Kaya kung muingon ka na miagi na sa Maria kahidlo, then managsama ka Kristo. Pero kung muingon ka na miagi na sa Maria gabugaw, suri na ng Pastor, baba na ng Pastor, di ko mudawat anak ng Kristo. Ayaw na mudawat anak ng Kristo. Kay kada Domingo gidawat ako si Kristo. Diha sa Bible sa tinatay ko sa lino. Mao na ang Kristo kahilo. Mao na ang Kristo nga makahugas sa sala sa kalibutan. Palakpakan. Kaya ang makahugas sa sala sa kalibutan kay miagi man sa hilo nga Maria. Kanang inyong Kristo, di ka makahugas sa iyong mga saan. Kanang inyong Kristo, miagi sa hugaw, nagkahugaw-hugaw na. Monang hangtod karon, kus pa na ninyong yung titsig. Huwag kong hugasin. Kung ituuhan pa ninyo, nahugaw inyong Maria. Pero kami, ang among Kristo, ikan sa hinlo ng Maria. So therefore, nagpabilin sa hinlo, makahugas siya. Mga sa palakpakan. Kung tuon din nabukos na ang atong oras. So kini si Brother Paul San Pablo Alemán manamilit ka ninyo hangtod sa sunod nga oras o sa samang istasyon. Kini ang tigo sa pagtuo katoliko.